Wami. Kumbaga sa ano, kinasuhan nga namin yan pakialam namin. Korte na nagdesisyon binasura ng korte. O basta kami, ginawa namin yung part namin, pinail namin yan, di ba? Ganun yan. Yung kaso, butas-butas Truly. Kasi kaya yan, halimbawa ako, di ba? Bumili ako sa iyo. O, kanino ka bumili? Sa kanya. Di ba? Ayun, hindi mo mapatunayan kung siya nag-abot sa iyo. Di ba? Wala ako sa kanya. Kasi binili mo, hindi, pinulot ko rin sa ano. Nakalagay doon sa may nakasingit sa puno. Oh. Correct. So, ako sa ngayon, alam naman natin na talagang bumabagsak na sila sa taong bayan. Alam natin 'yan. Kaya lang sila nagsistay dahil sa mga maletang binabayad nila dito sa mga tiwaling general. Right. So may follow-up question ako. Yeah. May follow-up question ako along the same lines. Kasi kung nabayaran nga sila ng mga maleta, so talagang really spoiled na talaga sila. So that means inutil yung magrarally yung mga tao. Am I right? Ako not really, kasi kung dumagsa ang daming tao talaga, ang dami ng tao, no? Pag lumabas talaga sila, yung talagang tunay na people power, I think pwede silang matanggal. At maybe magkaroon ng change of minds yung mga general na may konting-konti pang natitirang pagmamahal sa ating bayan na makisa. Alam mo yon? Hindi ako nawawala. Kasi di ba dati ang naririnig ko is that kung mag-show up yung good number of population, maybe daw babaliktad na sila. Hindi ko nakita yan nung nag-rally yung INC, and that was a pretty good number. I know. Yun na nga kaya nga at saka lumabas pa si Amy Marcos noon. Diba? Sinabi pa niya, pinatotohanan niya na adik yung kanyang presidente. Ay, yung kanyang, presidente at kanyang kapatid. So, I think talagang busog na busog sila sa maleta. But who knows? Who knows kung anong kapalaran ng Pilipinas. So meaning, ang habol na lang natin kung halimbawa talagang hindi na magka-people power, talagang Supreme Court na lang talaga. Yan na lang parang natitirang institution na pwede nating kapitan. Oo. Yan na lang Yan na lang ang hindi kumbaga sa sabi nga three branches ng government yung judiciary ay yung yung legislative at saka executive. Wala na yan. Kontaminado right? Kaya kumbaga sa yung judiciary na lang ang natitira talaga yung talagang kaya lang sana talaga kaya lang syempre what if maglabas ng order ang Korte Suprema, 'di ba? Against dito sa sa policy, doon sa mga meron kayang sino yung magpapatupad? True. And also, by the way, I know this is a joke, but there's a fourth branch of government. Alam niyo ba yun? Yung simbahan. Inutil din ang simbahan. Inutil ang simbahan kasi nakita ko si Socrates Villegas. Talagang chami-chami sila ni Lisa Tanas. So, ini-expect ko, itong mga sorry ako sabi ko, katoliko naman ako, pero itong mga jutang ginimis na mga tiwaling tiwali lang naman, di ba? Kaya nga. Naggalit na galit sa mga Marcos noon, yang si Villegas. Kaya maraming salamat sa INC. Di ba? Na mga magnanakaw. Ngayon, chami-chami na sila. Ang question ng taong bayan, nabigyan ba ng maleta itong mga leader ng simbahan? Baka nga. I think si alam mo. Kung sari, nandiyan ka pa. I am back. At alam mo, sa totoo lang. Alam niyo ba itong sa totoo lang, sis, yung simbahan, nakaka-disappoint. Oo nga kasi yan yung hindi nangyari ngayon na nangyari nung sinipa natin yung diktador na ama nitong Bangag, no? Na talagang yung simbahan ang nanawagan para protektahan ang mga sundalo na bumaliktad na. Pero itong mga simbahan ngayon, ewan ko ba, sabi naman ng Biblia, kinakailangan palagaan ng katawan dahil templo ng Diyos yan, Bangag naman yung presidente. Abay, nagbibulag-bulagan doon sa ginagawa sa katawan niya, no, na talagang inaabuso
sa paggagamit ng pinagbabawal na gamot at saka yung mga pinanindigan nila laban sa ama niya dahil ginagawa rin nila, lalong-lalo na yung lantaran na korupsyon, lalabas-labas sila sa korupsyon pero ayaw naman nilang sabihin umalis na si Marcos. Paano pa sila magsasabi na itigil ang korupsyon sa administrasyon ni Marcos? Ayaw naman lang patanggalin yung arkitekto ng korupsyon, di ba? Dahil si Marcos naman talaga arkitekto ng lahat ng korupsyon. Well, spokes optics lang para kunyari may ginagawa ang simbahan. Para kunyari concerned sila sa kanilang mga concern sa mga parishioners, concern sa Pilipino. Pero ang totoo, behind the scene, nakakatanggap silang maleta. Kasi kung nakita naman natin yung mga leader ng simbahan, even nung panganahon ni Pangulong Duterte, di ba? Grabe sila ka-active. Di ba? Grabe ang mga sinasabi nila sa Pangulong Duterte at even sa mga Marcoses nga, even before. Pero ngayon, tameme. So alam na natin. Di ba? Sabi nga ni Leoy, nag-comment, Church of Maletas ang simbahan ngayon. Yun, totoo yun. Yun ang masakit na katotohanan. Ano? Dahil nga, siyempre, yung pananahimik nila, kapalit niya, maleta. Yeah. Diba? Which is kawawa talaga. Alam mo, kawawa talaga ang Pilipino. Kasi karamihan sa atin, I don't know how many percent ang Katoliko na ngayon sa Pilipinas, pero nagagamit talaga ang reliyon para linlangin ang ating mga kababayan. Yun ang talagang kaya nga katulad diyan yung sa EDSA, 'di ba? Nung kami nandiyan sa EDSA, binabawalan kami diyan sa sa EDSA Shrine. O yun, 'di ba? Pero kapag yung mga yung mga pro Marcos, talagang welcome na welcome sila. True. 'Di ba? Yung mga nagtatanggol kay Bangag, talagang welcome na welcome sila diyan sa EDSA Shrine. Talagang hanggang doon pa talaga sa di ba, kaloob-looban. Di ba? Talagang wala eh. Kumbaga sa diyan mo makikita na iba yung tinitingnan sa tinititigan. Di ba? Iba eh. Ibang yan yung kumbaga sa maganda sanang pakinggan, maganda sanang tignan dahil nga ito ay bahay sambahan, bahay dalanginan, pero makikita mo talaga na namimili sila. Pero teka muna, may tanong ako sa iyo, Agent Morales, kasi ikaw ay nasa ground, ikaw nandyan sa Pilipinas. Ano ba nakikita mo na sentimiento ng tao? Anong tanong mo? Nawala. Sinong nawala? nawala? Ang tanong. Hello? Yan. Sige. Meron sa akin. Tanong. Okay, ang tanong ko, dahil nasa ground si JM. Palangga, nawala ang tanong mo, hindi naririnig. Yan, ako, narinig ko. Okay. Naririnig namin. Baka sa side mo. mo. Baka sa sa audio mo. Baka tiniterrorize ka ni Satanas. Ewan ko ba, hindi ko naririnig. Pero tayong dalawa, nagkakarinigan, no? Ayan. Baka tiniterorize ka ni Bangag dahil nagbangag-bangag song ka kanina. Nawala. Ganito. So ituloy ko yung tanong ko, JM. Ikaw na sa ground. Mamaya, marinig din ni spokesman. Ano yung galing ka dati ka sa police ka, saka sa mga men in uniform, ano yung sentimiento ng mga kaibigan mo, kamag-anak mo, I mean, ng mga nasa gobyerno nakakilala mo? Sa unang-una, syempre yung yung kawalan ng kawalan ng sinseridad, 'di ba? Kahirapan, yung nangyayaring kahirapan ngayon, dulot ng giyera, yung kawalang kahandaan ng kasalukuyang gobyerno. Sabi nila. O doon sa kasalukuyang dito sa kasalukuyang problema kasi dapat ito meron na silang Narinig ko na. Meron sana sila pag-upo pa lang nila, meron na silang projection para dito sa sa bansa natin in case na meron mangyayaring mga contingencies sila. Pero dahil nga pinagbubulsa nila yung pera, sa halip na magkaroon tayo ng subsidy dito sa pagtaas ng gasolina, walang mabunot. Meron naman. 10 kilong bukbukin na bigas. Ikaw naman. Yun. Ibig sabihin, sabihin, kagaya niya, yung bigla ang pagtaas ng kuryente, grabe. O paano nga pala dyan? Yung dating, yung dating kumukonsumo ng 700 piso, ngayon, 7,000 yung talagang pinagpuputok ng butsi
ng isang karaniwang ina ng tahanan. Biro mo 700 pesos ang konsumo nila sa kuryente, ang gamit electric fan at saka ilaw lang. 5 miyembro ng pamilya. 700 pesos ang kuryente nila, ngayon 7,000 pesos. Oh my Lord. Wala talaga. Kung baka sa kung Reklamo na yun, naali na yun. Kasi para may mga charges, aside from that hidden charges, may mga charges pa na talagang hindi dapat kasama sa bill ng taong ng Oo, kaya nga doon pa lang. Kalahati ng charges, walang kinalaman doon sa kinunsumong kuryente. Ayun. Alam mo tama, dapat i-investigate 'yun kasi baka naman may mga jumpers doon sa I don't think so. Hindi. Kawawa Baka talaga sa mga yung other charges nakalagay doon, mga paraphernalia System loss. para Oo. pagsingot ni Bangag. Hindi. Totoo yan. Meron akong nakita na isang charge senior citizen. Bakit may charge kapag senior citizen? Yan. Totoo yan. Kasi nung ako ay nasa PIDEA pa, kapag ka nanguhuli kami, halimbawa, ang rektang kuha halimbawa nila sa 1 kilo ay 600,000. Ngayon, yung 600,000 yan, nagiging 1M, nagiging 1.5M, nagiging 2M. Bakit? Dahil dun sa mga payola. Yung mga payola na yan, na i-distribute yan kasama sa overhead expenses. Nandyan yung mga para kay presinto, nandyan para sa estasyon, nandyan yung para kay mayor, sa mga congressman, senador, diba, sa totoo lang. Kaya yung mga yan, nung umupo si Pangulong Duterte, hindi pa nga umuupo, nagkaroon na ng parging. Nung manalo si Pangulong Duterte, kasi ang banta niya talagang umukit yan sa apat na sulok ng ng mundo ng ng mga sindikato dito sa Pilipinas. Kaya nung manalo siya, yung mga asset ng mga ng mga erring law enforcer, pinaggugugurgur. Sa takot nila na ikanta sila nung kanilang mga basurahan. Oo. Totoo yan. Kaya nga, ganito, yung sa gasolina, yung sinasabi nila, dinadaan lang nila sa systems laws, dinadaan nila sa mga pero ako naniniwala ako na itong gasolina, may mga karga yan para dun sa itaas, para sa ganito, para sa ganon. Kumbaga sa ang 5 piso na ikakarga mo sa 1 litro, naku, bilyon yan. Bilyon yan araw-araw. In-expose siya ni Senator Marcoleta. Yan, oo. Mahina nga yun Kinumpute ko yun nung nilabas ni Marcoleta, ni Senator Marcoleta. Like 3 billion a day. Yun di ba? At saka, biruin mo, hindi pa nagtatagal yung gera. Ang biyahe ng di ba, 25 to 28 days. Agad-agad nagtaas na kagad sila. Actually 59 days sabi ni Bangag na we have enough supply. There is Saka paano papagalitan ni Bangag yan mga kaibigan niya yan? Correct. Yun Kaya nga yan yan yung isa doon sa mga talagang yun yung masakit na katotohanan na kasama tayo dito sa na ito, Kumbaga sa talagang wala at dyan sila natatakot kay Sara. Yan. Dyan sila kilabutan. Maganda na rin yan, JM, na na-share nyo mo sa amin na at least itong mga kabaro mo na active pa or may multo sa likod mo. Sorry. So, JM, yung mga kabaro mo, hello, me and my feet. So, yung mga kabaro mo, mga kapwa mo pulis, active man o hindi na active, talagang nararamdaman nila to, na nakikita nila yung pagwawalang hiya ng Marcos Jr., ng gobyernong Bangag. Kumbaga, iset aside na natin si Sara di ba? Ilabas muna natin siya. Yung pagwawalang hiya sa taong bayan, yung pagnanakaw, yung malupit na ginagawa, di ba? At least gising sila. Ito nga ito nga ang tanong ko sa iyo bakit ba yung mga kabaro mo binabaliwala na nila yung katungkulan nila na protektahan ng taong bayan? Ano pa bang gusto nilang makita?
sabi nila dapat mapatunayan ng bangag. O napatunayan ng bangag, wala nang kanuda-duda. O papayag ba sila na Commander-in-Chief nila bangag? Yung nga Ano eh. ba gusto nila? Ano ba inaantay? Sabihin mo nga, anong inaantay ng mga kabaro mo? Alam mo sir, ang problema sa kanila yung ano yung kanilang yung pagkain sa mesa. Yun yung isa sa mga kinakatakot talaga nila. Understandable Talagang naman. pagkakausap mo talaga sila, talagang gusto nila matapos na. Pareho-pareho eh. Sabi ko nga, ba't di kayo kumilos? Ang problema nga, pagka kumilos kami lang, wala. Talagang alam mo naman kung saan kami pupulutin. Ikaw, kaya mo mabuhay kahit na wala ka sa serbisyo. Paano kami? Wala kaming diskarte na kagaya mo. Yeah. Yun ang Alam mo, sinasabi. totoo yan. Mawawala yung pension. Yeah. Mm. Ang laki kaya nun. Kaya, Kasi Pero ang mahirap kasi paano sa naman serbisyo yung- kasi pag nasa serbisyo ka, unang-una, ito, usual na una pagka nasa serbisyo ka, talagang marami kang pangangailangan, lalo na kung wala ka sasakyan. Maglo-loan ka para makabili ka ng motor. Maglo-loan ka para makagawa ka ng ng bahay. Maglo-loan ka para mapaaral mo yung mga anak mo. Taling-tali ka. Karamihan dyan, ang sweldo na lang kakarampot. Umaasa na lamang talaga sila doon sa mga kinikita doon sa presinto. Oh my Lord. Yung kumbaga sa hindi naman sa binubukelya natin yung mga kasamahan natin. Kahit papano may mga diskarte kasi sa mga opisina. 'Di ba? May mga diskarte maliban doon sa sweldo. Kasi pagka ikaw nag-loan ka, wala na talagang mangyayari sa'yo, maglo-loan ka na lang ng maglo-loan. Yan, talin-tali ka talaga. Kaya nga, pagka ikaw matanggal pa, tas yung asawa mo, di ba, hindi naman nagtatrabaho. Kung may trabaho man, talagang wala. Sapat lang para sa pagkain. Di pero ba? kasi Yung nag-aaral yung mga bata. doble na yan ng panahon ni Pangulong Duterte, di ba, spokes? Tinaas ang sweldo. Mataas ang sweldo, mataas din ang dinoble malulun mo. na. Madodoble talaga. Marami talaga na doble. Tumaas din yung value ng yung loanable amount na kanilang iteteko. Halimbawa, dati nung panahon namin, ang pinakamalaki halimbawa 50,000 lang ang pwede mo ma-loan. Ngayon, kalahating milyon o mahigit pa. Pero Agent Morales, Yes, sir. ano na nangyari dun sa kabayanihan nila? Palagi na lang ba nila iisipin yung mawawala nilang pensyon at hahayaan na nila na abusuhin ng mga bangag ang taong bayan? Di ba kaya nga nandyan sila para protektahan tayo? Papayag na lang ba sila na lapastanganin ang sambayanan dahil ayaw nila mawala ang kanilang mga pensyon? Yun ba ang dahilan kaya sila sumapi ng sandatahan ng lakas ng Pilipinas para maprotektahan ang kanilang sweldo at pensyon? Di ba hindi? Dapat ipaglaban nila yung mga sambayanan. Nasaan sila ngayon? Tama naman po. Kaya lang, ang isa sa nakikita natin dito, dahil doon sa mga magkakasunod noon, na naging history na pagkakasangkot ng mga uniform services sa mga kudeta, napaghandaan na. Kumbaga sa yung mga junior officers dati, nakita nila kung saan nagkulang, saan nagkaroon ng mga lapses. Paano i-counter in case na magkaroon ng mga indicators na itong grupo o personality na ito prone doon sa pagdidetect. Naaagapan kagad nila. Na kagad nila ng mga assignment or natatanggalan kagad nila ng mga ng kapangyarihan. Kasi Pero unang-una, Agent, pasensya ka na ha, pero yes, hindi ko sir, matanggap. sige po. Hindi ko matanggap lahat yung mga sinasabi mo bilang dahilan kaya hindi sila nagpupunta at nagbibigay protection ngayon sa taong bayan. Para kasi kung gusto nila yung ganyang security of tenure, hindi na lang sana sila nagsundalo. Yun ang aking mensahe sa kanila. Tama. Oo, di ba? Tama Pero naman. pag-usapan natin muli yan, imbitahin din natin ibang mga kasundaluhan gaya ni General Pokis, nila Pokis. Oo, imbitahin natin sila lahat. Magkaroon tayo ng ganitong usapan kasama rin si Agent Morales at si Reyna. Tanungin natin talaga, ano ba hinahamon natin ang ating kasundaluhan at kapulisan? Kailan kayo gagawa ng inyong katungkulan na protektahan ng taong bayan? Ano pa ang inaantay nyo para malaman ninyo na kinakailangan na ng taong bayan ng proteksyon?
Hindi naman mabibigay yan ng Maharlika, ng Eloy Bugris, ng Kate Binag, ng Agent Morales at ng Reyna, di ba? Ang kinakailangan sila. At kailan sila magbibigay ng protection, di ba? Yes, Ang mahal na rin. naisip ko dyan, alam mo, nung panahon ni President Duterte, nung binigyan sila nung dinoble or trineple yung sweldo nila at that time, siguro, what do you call this? There's a particular sense of fault on the part of sa mga kasamahan po ninyo, Agent Morales, kasi parang naririnig ko na, okay, dati ang loanable amount is 50,000. Ngayon naging 500,000. Siguro, inabuso naman nila na inubos nila yung loanable amount na 500,000. Minaximize sila to the point na kailangan natin sila ngayon. Ngayon, hindi na sila makagalaw kasi nakatali na sila again. So, dumating sila sa point from sinolve na ni President Duterte yung financial hardship nila, binalik nila sa point na before President Duterte. So, I guess merong dalawang kasalanan dyan. You know, kailangan din siguro intindihin ng mga kasamahan po natin dyan sa military at na mag-aral ng personal financing para hindi sila napapako sa katarantaduhan ni Marcos. Mag-enroll kay Mahal na Reyna. Enroll kayo kay Mahal na Reyna. At saka po, yung ang kasi natin dito, talagang kahit ako nasa ground, nakakausap ko rin, kahit yung mga dating mga yung mga naging tauhan nung panahon ni PRRD. Na nakakausap ko yung mga tao nila. Ano ba naging problema? Bakit hindi kayo makakilos? Yeah. Bakit hindi kayo makakilos? Wala, yun yung isa rin sa kumbaga sa sa atin yung para bang sa atin parang napakadali sana na parang silaban. Parang silaban yung damdamin nila para sila mag-react. Kaya lang ang problema talagang meron talagang mga nakatanim na takot sa puso nila. Ayaw talaga nila. Unang-una, ayaw nila mag-alatsamba. Ayaw nilang na magaya doon sa kasi kung iaano natin yung sarili natin sa kanila. Kagaya sila nasa posisyon ngayon. Sila yung mga nasa active duty status. Kumbaga sa kahit na sukang-suka sila dito sa administrasyong Marcos, kaya lang ang problema nila kung sila mismo talagang mangunguna o lalabas. 'Di ba? Nag-aantayan sila Kaya nga Agent Morales yun nga problema, sir. Kumbaga sa sa atin kasi nakikita natin kumbaga sa ito mga ito isang ganyan lang, isang hila lang Hindi kasi siya yung pagkaya doon. So titignan natin, merong RAM. Merong RAM dati, merong yung mga YOU, yung SFP na mga dati mga panahon nila Geraldine, di ba? Dati panahon nila meron silang grupo talaga na nagmula dito sa grupo ng grupo ng SAP ni ni Gerald Ramos. Okay, ganito na lang. Agent, kasi wala tayong pupuntahan kung puro justification ang maririnig natin. Anong hamon mo sa kanila? Dahil alam ko naman, ikaw naniniwala na dapat protektahan na nila ang taong bayan. Anong hamon mo na lang sa kanila para gawin na nila katangkulan? Huwag kayong maging bahagi ng traitor. Kumilos kayo. Yun naman palagi. Kaya lang, ang isa talagang palagi tayong nananawagan. Umaating tayo ng mga class meeting. Umaatin tayo ng mga talaga Ang isa lang dun sa nagiging talaga yun yung isa, yung kagaya yung gusto ko talaga. Wag mo na sabihin yan. Basta let's stop with anong hamon. Kasi ang problema natin, di lang nga sila gumagalaw. Hindi talaga. Sa totoo lang. Hamon na lang ang ating ibigay sa kanila. Yeah, ang challenge ko sa kanila, magpakalalaki sila para sa bayan. Pakabayani. Dahil binigay na Magpakalalaki, nila sa bayan. Para sa bayan. Magpakabayani na sila.
Oo. Yeah. Iwan na muna nila yung mga mundane matters, no? Yeah. At gawin nilang katungkulan nila bilang protector ng taong bayan. Yes. Right. Yeah. Saka, there's a little bit of sacrifice also. Kasi Yeah. lahat naman tayo Kahit tayo nagsasakripisyo eh. nagsasakripisyo eh. Lahat tayo So, yun. nagsasakripisyo. Yun nga yung next line ko, no? Agent Maldarena. Harry Roque nagsasakripisyo. Maharlika, hinahan. Oo nga eh. Hindi naman ako sundalo eh. Di ba? Oo, Ayan kaya na. kasundaluhan, hindi sila magsasakripisyo, di ba? Okay na? Kaya nga. Hello, Kaya grabe ako, halimbawa ako, magtatanong ako, spokes, kung kayo, papaano ninyo kukumbinsihin ang mga kasundaluhan natin, yung uniform, personnel natin, na talagang, kumbaga sa gumising. Kasi kahit na, kumbaga sa sana, huwag tayong mapapagod. Huwag tayong Well, eto nga mapapagod. eh. Ano pa bang kailangan nilang malaman? Ramdam nila ang hirap ng buhay. True. Miski dinoble ang sweldo ni Tatay Digong, baliwala na yung doble dahil napakataas na ng presyo ng bilihin. Ang budget ng gobyerno nawawala dahil sa korupsyon. Ang mga proyekto ng gobyerno hindi nabibigyan ng katuparan. Ang mga nagsisigaw na kinakailangang pagbabago, sinusupil, pinapahirapan, inaaresto. At siyempre, hindi malayo dyan, isa-isa na rin tayong papatayin at gugurgurin at mangyayari yan. So hanggang kailan kayo magmimiron dahil pinoprotektahan ninyo yung pensyon ninyo. Ang susunod na biktima niyan, pamilya nyo na dahil Sinabi mo. wala na, hindi nyo na mararamdaman ang pagdoble ng sweldo nyo sa taas ng presyo ng bilihin, lalo na dito sa kaguluhan sa gitnang silangan. Kaya Yeah. gising! Protektahan ang taong bayan. Hindi lang yun. At ang Kasi- pinanagdag ko dyan is that temporary lang ito para Tama. sa kanila. Yes. Yeah, ikaw. Tama, Tapos tama. ako siguro to wrap up, kasi it's been like may kita Oo nga, 2 hours na tayo. So, ito ang sa akin. Tama si Spokes, na yung sa justification mo, agent, 'di ba? Na naintindihan natin sila, pero kasi at the moment na nag-sign up ka sa military o sa police, 'di ba sabi nyo nga, yung isang paa nyo nakatungtong na sa hukay, 'di ba? So, sa akin, kung mahal mo yung bayan, ako minsan, mga kababayan sa nakikinig, nangarap ako maging pulis, nangarap ako maging sundalo. Totoo yun. Totoo yun, nangarap ako. So, ako siguro, nag-sign up ako sa ganito para protektahan yung bayan ko. So, kung maninindigan ako at kapalit ng buhay ko, yung paninindigan na yon, dapat napaghandaan ko yon. And kakausapin ko yung pamilya ko kasi lahat naman tayo mamamatay. 'Di ba? Siguro ako na kasapin ko ang mga family ko, pwede akong mamatay sa ginagawa kong pakikipaglaban. So dapat preparado ka, i-prepare mo yung mga pamilya mo. Like ako, totoo yung ginagawa ko. I swear to God, the moment na nilabanan ko yung sinuportahan kong hayop na Marcos Pangag na ito, sinabi ko na sa pamilya ko na pwede akong mamatay anytime. So you have to move on. Kailangan ko itong gawin kasi ito yung galing sa puso ko. Ito yung paninindigan ko na kailangan ko ipaglaban yung tama. So sana, ganun din yung mga sundalo. Huwag kayong matakot dahil mawalan kayo ng sweldo. Di ba? Lahat tayo mamamatay. Pero kung manindigan kayong lahat, kung may puso kayong pagiging bayani, di ba? Pagiging patriotic sa bayan nyo, sa pamilya nyo, sa mga taong bayan na sinumpaan ninyo, I think magwawagi ang Pilipino. Kasi magwawagi ang taong bayan. Kasi kung ganito lahat, kasi baka mawalan ako ng sweldo. Kasi yung anak ko nag-aaral, kasi ganito. Wala talaga. Walang pag-asa sa Pilipinas. Lubog na lubog. Yeah. Anyway, pagpatuloy natin ang diskusyon, imbitahin natin yung mga kapatid nating naka-uniforme, yung mga kasama ni Agent Morales. Agent Morales, sabihin mo sa amin kung sinong gusto mong paimbita. Pero sa tingin ko, kinakailangan, ang susunod na pagsanib puwersa natin, yung paghamon sa ating mga kasundaluhan na kinakailangan na ng taong bayan ng proteksyon galing sa kanila. Di ba? Subukan natin kontakin si Miao Miao, si Barzaga, si Respicio, at saka si at Congressman Leviste, at magsama-sama tayo, magsanib puwersa ulit tayo at tignan natin, iparating natin ang mensahe sa kasundaluhan na kinakailangan na natin ng saklolo bilang isang sambayanan sa mga protektor ng sambayanan. Okay? Yan. So, subukan natin yan next week, ha? Next week, ha? We will all be there again. Okay?
Yeah. For now, maraming salamat sa inyong Maraming lahat. salamat. Kahit sinamahan Maraming ng salamat. oras. Thank you. Okay. Agent Thank you Morales, for thank having you me so here. much. Thank you, Agent Thank you, Morales. thank you. Maraming Thank guys you, po. mahal na Si Reyna. Mahal Nice na Thank Reyna. you, you. Bugrin. Agent Thank you, Lamon. Kati Kaya Tina. laban, huwag maging supot Maraming para sa salamat. bayan. Laban. Yes. Bye. Laban tayo. Laban. Laban. Thank Thank you, you. thank you, thank you. Bye-bye.